Bagong silang pa lang ang unggoy na ito. Siya ay binuhat ng haring ama. Gusto niyang makita kung magiging hari ba ito. Sinigawan niya ito. Hindi natakot si Daniel. Kundi sinuntok niya ang ama. Tumawa ang ama. Ito nga ang magiging sunod na hari. Hindi nagtagal. May nilabas na maliit na unggoy ang isa. Siya si Zugan. Nauna lang siya ng ilang segundo kay Daniel, kaya Dapat siya ang magiging tagapagmana. Pero upper sa kanya. masyadong mahina at baka masira ang reputasyon ng ama. Siya ay may 2 anak, malaki at maliit. Hindi rin alam ng hari kung ano dapat. Sa oras na iyon, isang mangkukulam ang sinabi na dapat hindi ipakita ang anak. Kailangan nila itong itago para sa susunod na henerasyon. Pumayag ang hari sa sinabi ng mangkukulam. Hayaan na lang daw si Zugan. Pero tinapon ng unggoy si Zugan. Mabuti at mabait ang langit. Isang halaman ang sumabit kay Zugan. Muntik na rin kainin ng lobo. Akala naman ni Zugan ay naglalaro lang. Hanggang sa kinagat siya, habang nasa bingit ng kamatayan si Zugan. Ang kapatid naman na si Daniel ay hinirang na magmamana. Binati siya ng lahat. Hindi naman namatay si Zugan. Niligtas siya ng isa pang unggoy. Siya ay inabandona na ng mga kalahi noon pa. Nang makita si Zugan, hindi niya matiis. Kaya dinala niya si Zugan pauwi. Ang bilis ng oras. Sa isang iglap malaki na si Zugan. Kahit napayat siya, Pero matalino naman siya. ginawa niyang fan ang mga dahon. Ginawa niya rin itong inumin. At ang sap ay ginawang pandikit. Ngayong araw, nakita nila na naglalaro ang mga unggoy. Palihim silang nanood. Ang naglalaro ay ang kapatid na si Daniel. Magaling siya. Laging nananalo. Habang naaliw sila sa panonood, biglang lumipad ang bola sa kanila. Hinabol ng malaking ilong ang bola. Kaya nasira ang laro. Nahulog din sa butas ang bola. Pinagalitan nila ang malaking ilong. Mabuti matalino si Zugan. Ginamit ang kahoy para makuha ang bola. Nagulat ang mga unggoy. Akala naman ni Daniel inagaw ni Zugan ang atensyon. Binuhat niya ito. Sa oras na iyon, Napansin ng matanda. na ang daliri sa paa ni Zugan at ni Daniel ay parehas. Ito ang kanilang palatandaan. Hindi pala namatay ang totoong tagapagmana. Hindi nagustuhan ni Daniel si Zugan. Tinulak niya ito. Itatapon na niya sana ang bola. Nang damay-kit ito sa kamay nila. Tinulungan siya ng iba na maalis ito. Naalis nga ngunit lumipad ito sa ulo ng hari. Nang hinayla ito ng matanda. Pati ang buhok ng hari ay nadala. Sa oras na iyon, nakaisip si Zugan ng ideya. Gumawa siya ng sombrero gamit ang dahon. Nagustuhan naman nila. Gamit ang dahon at tubig para maging salamin. Unang beses nakita ng hari ang sariling mukha. Hinayla ni Zugan ang mga sanga. Saka gumawa ng trono. Namangha naman ang hari, habang nabibighani pa sila. Para mamatay si Zugan, nagpalabas. Nang linte ang mangkukulam. Sa kaguluhan, di sinasadyang natabig ni Zugan ang hari. Sinisi ng mangkukulam si Zugan na pinatay ang hari. Napatras si Zugan. Sinakal in Daniel si Zugan. Saka tinapon ang kuya sa bangin. Nang magising ang hari, nagalit at tinanong bakit pinatay si Zugan. Nagtanong din si Daniel, hindi ba ginawa mo na rin iyan noon? Naalala ng hari ang sakit. Hindi niya masisi si Daniel. Malungkot ang hari na napag-isa. Parang nagsisisi sa nakaraan. Nang mahulog si Zugan, siya ay nasa pagsubok na naman. Alam niyang di na siya pwedeng bumalik. Kaya nagpa siya na pumunta sa labas. Pagdating sa lupa, nakita niya ang isang pares na mahabang paa. 2 ostrich pala. Gusto niyang kunin ang pagkain mula sa ostrich. Dito na nagsimula ang ebolusyon. Siya ang pinakaunang unggoy na tumayo. Doon din. Saka nalaman ni Zugan. Maganda pala ang mundo kapag nakatayo. Pero di pa niya na-enjoy. May mga lobo na papalapit sa kanya. Gusto sana niyang tumakas. Pero baliktad ang kanyang paglakad. Kaya binaliktad niya ang katawan. Saka tumingin sa paraan ng ostrich. Natuto din siya. Umikot siya. Saka tumakbo. Siya ang unang unggoy na tumakbo. Ginulat ng mga lobo ang mga rhino. Parang mamatay na si Zugan. Sa kritikal na sandali, biglang dumating ang hari. Galit siyang hinampas ang dibdib. Saka sumugod at kinuha ang isang rhino. Binato niya sa mga lobo. Pero sumunod, isang rhino ang babagsak kay Zugan. Sa sandaling iyon, prinotektahan niya ang anak. Nagpakaama na siya kay Zugan. Ngunit inali niya rin ang buhay niya. Namatay na ang hari, papalit na ang anak. Ayon sa tradisyon, dapat kainin ni Daniel ang ama, para maging tagapagmana. Kakainin na sana ni Daniel. Biglang sumigaw si Zugan. Kumidlat bigla. Natakot ang mga unggoy at tumakbo. Dinala ni Zugan ang hari. Saka nilibing sa ilalim ng puno. Ito rin ang pinakaunang beses sa kasaysayan
Biglang nabuo ang buhawi. Sa kasamaang palad siya ay nilipad. Dito niya nakilala si Xiaomei. Ito ang unang beses na may naramdaman siya. Makukuha na niya sana si Xiaomei. Pero siya ay nilipad ng hangin. Nahulog si Xiaomei sa bangin. Nagtali si Zugan ng ugat sa kanya. Saka binitbit si Xiaomei. Malapit na sila sa tuktok. Pero nabali ang ugat. Mabuti at malakas si Zugan. Gamit ang dalawang paa ay matagumpay na nakaakyat. Ngunit pagkagising ng babae ay sinipa niya si Zugan. Nagulat si Xiaomei sa katumakbo. Nakuha na niya ang babae pero nakawala pa. Dinaanan niya ang rhino. Pati na rin ang lava. Umakyat ng bangin. Para lang habulin si Xiaomei. Dahil sa pagsusumikap niya, tinanggap na rin siya ni Xiaomei. Nagsimula na silang dalawa ng buhay nila. Natuto silang gumamit ng tools para makuha ang prutas. Natuto rin gamitin ang bato para makahunt. Matagumpay naman sila. Nainggit naman ang angkan nila. Nung gabi, natuklasan nila ang apoy. Ito rin ang unang beses na nagkaroon ng apoy. Sa huli ay inihaw nila ang mga nahuli. Ito ang pinakaunang ihaw. Ang bango ay umabot na sa mga kalahi. Tumalon sila sa sabik. Bumaba rin sila. Saka lumapit kay Zugan. Kinilala nila si Zugan bilang hari. Sa ilalim ni Zugan, ang mga kalahi ay unti-unti nang naging tao. Gumamit sila ng kahoy para sa mga bahay. Marami na ring pagkain. Sila ay parang tao na rin kung kumilos. Pero di nagtagal. Nagpalabas ulit ng linta ang mangkukulam. Nasira ang mga nagawa. Nagalit ang mga unggoy. Sinugod nila ang dating kampo. Bumaba si Daniel. Gusto niyang lumaban. Pero wala siyang laban. Napatumba nila si Daniel. Habang nagkakagulo, ang apoy ay kumalat sa puno. Ang asawa ni Daniel ay natrap sa itaas. Hindi na nag-isip pa si Zugan. Ginamit ang kanyang talino. Ginamit niya ang lobo para mahayla siya pataas. Nailigtas niya ang asawa ni Daniel. Ngunit siya ay nabagsakan ng kahoy. Sa sandaling iyon, lamusong si Daniel. Saka niligtas si Zugan. Makikita ang kanilang pagiging magkapatid sa sandali. Pinarusahan din ang mangkukulam. Tiningnan nila ang abo. Tapos na ang nakaraan. Nagyakapan silang dalawa. Sila ang magdadala sa mga kalahi sa kinabukasan. Matapos tumawid, nakahanap na rin sila ng paraiso na para sa kanila. Dito, ginamit ni Zugan ang talino para dalhin sa sibilisasyon ang mga kalahi.